Grabe! Sino po dito ang happy ngayong araw na ito? Besides kay Kai. Lahat po tayo happy ngayong araw na ito, di ba? Muli pa, bago ka umupo, i-high five mo ang katabi mo. Sabihin mo, nangitim ka ngayon. Sabihin mo dun sa kilala mong nag-swimming, ang itim mo ngayon. Sabihin mo naman dun sa alam mong nasa bahay lang, ang puti mo pa rin ngayon. Quick story lang po. Sige po, pwede na tayong maupo. Quick story lamang po. Alam nyo po ba ngayong Holy Week, ako po ay nakapunta ako sa mga halos 16 na beach. Nakapunta po ako sa 16 na beach. Kakascroll ko po sa Facebook, nakapunta po ako sa Masasa sa Tingloy, nakapunta ako sa Lubo, nakapunta ako sa Boracay, nakapunta ako sa swimming pool kung saan mang probinsya yon. Yan. And dahil po doon, nangitim po ako. Pasensya na po. Nakakapangitim pala yan, di ba? Ngumiti ka naman sa katabi mo, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. With a genuine heart, sabihin mo sa katabi mo, kahit hindi mo kakilala, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Yes, sino po masaya dahil nandito siya? Amen. Grabe si Lord. So, again, welcome po sa bawat isa, sa mga nanonood online. Wala po si Pastora Rocky ngayon at meron po siyang mission trip. Mission trip sa Lukban. Kami po hahabol mamaya sa mission trip sa Lukban. Yan. Welcome po sa mga nanonood. Ang asawa ko, alam ko nanonood yan. Namimiss po kayo ng asawa ko. At sa mga iba pang nanonood sa atin online, welcome na welcome po kayo. Sa nanonood sa Facebook, sa YouTube, don't forget to like, to share, to subscribe to this video, and click the heart button. And if you want to be a blessing, you can click stars para maging blessing po sa church na ito. And we are so blessed again. And this is the last day of March. Biruin nyo, nagsimula ang March, ang lamig pa din, di ba? Mga third week ng March, naulan. Tapos pagdating ng last week ng March, grabe ang init, di ba? Sino po dito ang nag-iinit? Sino po dito nag-iinit sa pagmamahal sa Lord? Amen. Wala sa banas yan. Ayan, inasa puso ng paglilingkod sa Panginoon. Sino po dito ang may heart of a servant? Palapakan mo naman ang Lord sa buhay mo na naglilingkod sa Kanya. And I encourage everyone, pwede po tayong maglingkod sa Lord sa darating nating anniversary. Kailan nga ang ating anniversary? April 28, gaganapin po sa JMI Farm. Sabihin mo sa katabi mo, magsama ka ng marami. Sabihin mo to sa likod mo, magsama ka sa 28. And don't forget po na sa 28 po, pwede po kayong maglingkod, pwede po kayo doon maging usher, pwede po kayo doon sa food. I encourage everyone maglingkod po tayo doon. Amen. Sabihin nga po natin, heart of a servant. Puso ng isang naglilingkod sa Panginoon. And this is our theme. Before we continue, let's all stand up again. Come on, and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare who we are, our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Muli pa, palakpakan natin ang Lord, at pwede na kayong umupo. So, pinag-usapan po natin ang heart of the servant 4 weeks ago. At bago po tayo magtuloy, pwede po bang makita ko ang kamay ng mga first time na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating sa ating church? Pwede po bang itaas sa ating kamay? Yes!
Yes, welcome po. Tumayo po mga first time. Palakpakan naman natin ang Lord. Sino pong nag-invite sa inyo? Yan. Hello po. Hello. Yan. Meron, Pastor Aldrin. At may nagbabalik po. Yan. Palakpakan naman natin ang Lord. Kay Erickson. Yan po, si Erickson po isa sa mga year 2. Yan, sa mga nauna po natin. Ayan po ay magpapamilk tea mamaya. Balita ko po. Yan. Ay nako, Lunes na naman bukas. Ano? Papasok na naman. Trabaho na naman. School na naman. Di ba? Parang bitin. Sino po dito nabitin sa bakasyon? Kakabitin ang bakasyon, di ba? Pero you know what? Ganun talaga. Kailangan harapin natin. Okay, na-blank ako doon. Sabihin mo sa katabi mo, huy, huwag mo kausapin. Makikinig ako kay pastor. Recap lang po, 4 weeks ago, heart of a servant. Yung puso ni Jesus, dapat meron pala tayo. Kung ano yung tinitibok ng puso ni Jesus para dun sa mga naliligawang landas, dapat ganun din ang tinitibok ng puso natin. At kung ano po din yung desire ni Jesus para sa kanila, meron din tayo. But Jesus is also called the man of sorrows. Ang lalaki ng kalungkutan. Bakit? Kasi may burden siya. Burden na ang buong mundo ay maligtas. At ang burden ng paglilingkod ay hindi pa siya ina-appreciate at hindi pinapansin. Pinag-usapan din po natin 2 weeks ago, Pastora Rocky, ano ba yung tools para magkaroon ng heart of a servant? Siyempre, number 1, kailangan may tao kang pinaglilingkuran. Pangalawa, dapat malinaw sa iyo ang ginawa ni Jesus sa cross. At pangatlo, dapat meron kang matibay na pananampalataya. Tingnan mo ang katabi mo kung matibay ba ang pananampalataya niyan. And last week, pinag-usapan po natin yung title na Sunday Service na dapat may challenges. Pero ang pinaka-importante, gaya ni Ananias, ay tayo ay humayo. Tayo ay pumunta. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, salamat pumunta ka dito. And today, we are celebrating Resurrection Sunday. Palakpakan naman natin ang Lord. So we are remembering ng ating Diyos na nagkatawang tao namatay, ngunit muling nabuhay. Nabuhay muli si Jesus. Kung ano man ang meron sa iyo na patay, mabuhay na muli yan dahil kay Jesus Christ. At nabuhay si Jesus. Hindi siya namatay ever. Hindi na uli siya yung namatay, nabuhay, tapos nung Biyernes Santo ay patay, hindi siya namatay. Buhay pa rin siya nung Biyernes. Buhay pa rin siya kahapon. Kaya pwedeng magsaya ng Biyernes at kahapon. At hindi lang siya muling nabuhay, forever siyang buhay. Na kanino siya? Ituro mo ang puso ng katabi mo. Sabihin mo, nandyan si Jesus. Kaya kung buhay, may something, may Diyos na buhay sa iyo. Nandiyan sa iyo, mukhang hindi ka panipaniwala. Pero may Jesus na buhay sa iyo. So, kaya po, tinatawag na ang linggo ng pagkabuhay ay sineselebrate, nire-rejoice. Pinaghahanda, yung dapat may galak daw ngayong araw na ito kasi my God is alive. Diba? So, ang title po na i-share ko ay Rejoice, the servant is risen. Mag-rejoice tayo kasi yung servant na si Jesus ay nabuhay na muli. Alam niyo yung, to explain na, paano ba tayo nagse-celebrate? Alam ba, birthday mo? Ano ginagawa mo pag birthday mo? Naghahanda. Diba? Mag-iimbita ka, tapos magpapainom ka. Diba? Ay, bahala kayo. Pag nagse-celebrate, nanlilibre. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, mag-celebrate tayo ngayon. Paano ba pag sinabi mag-celebrate? Kapag may special occasion. O kaya kapag may alam mo yung may event na nangyari. Halimbawa, na-promote ka sa trabaho.
O kaya ikaw ay naging dean's lister, i-celebrate natin yan. O kaya ay nagkaroon ka ng asawa, i-celebrate natin yan. Yung mga ganon. Dapat sineselebrate yan na nalilibre, di ba? And another thing that we should celebrate is yung alam mo na ikaw ay parang zombie. Tingnan mo katabi mo. Mukha yan zombie. Mukha lang yan, alam mo zombie, buhay pero patay. Yung nabubuhay, nakain, napasok sa school o trabaho, pero deep inside patay. Dati ganyan tayo. Nung wala pa, ay para tayong nabubuhay lang na. Papasok ka sa school, ngingiti ka, kunwari tatawa ka, pero parang may patay sa'yo. Pero dahil yung Jesus na buhay ay pumasok sa puso mo, hindi ka na zombie, buhay na sa'yo si Jesus. Amen. So that is what we should celebrate. That we should rejoice na buhay si Jesus sa buhay natin. Let's open our Bibles. Luke 22 verse 42. Kung walang Bible, Bible app. Ay nako, napakabait ni Lord. Gusto, 'di ba? Napakabait ni Lord kasi maganda i-papel. Kasi pag ang Bible ay nasa cellphone, nagbabasa ka ng Bible, biglang may nag-notif. Ay, mahirap na. May nag-notif, kumain ka na ba? May nag-notif, one-on-one tayo. Mga hirap ng ganun eh. Maganda kasi paper Bible. Basahin po natin Luke 22 verse 42. 1, 2, 3, go! Saying, binasa ko po ito sa Pinoy version at sinabi ni Jesus sa Ama. Quick story. Yung gabing yon, dadating si Judas, ipagkakanulo si Jesus, tatraydo rin, at ipapako na kinabukasan si Jesus sa cross. So, si Jesus nung nagpe-pray sa garden ng Gethsemane, naiyak siya, sabi sa Bible, na sobrang hinagpis ng iyak niya, natulo na sa kanya yung dugo. Sinabi niya ito sa Pinoy version, please lang, sabi niya sa Ama sa Langit, please lang, wag kong maranasan ng paghihirap na to. Pero dapat mangyari ang gusto mo, hindi yung gusto ko. Sabihin nga natin, yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Bakit dinisire ni Jesus na please lang, wag na? Kasi alam niya na sobrang hirap ng dadanasin niya. Latiguhin ng 39 na ang dulo ay parang may mga tari, may mga bakal na matalas, kakayudin. Lalagyan ng korona ng tinik. Bubuhatin niya ang cross na 2 kilometro habang hapning-hapning na likod. Habang naglalakad siya, duduruan, pagtatawanan. Kung nung panahong yon, may social media at ginawa ni Jesus, nung panahong yun, habang naglalakad siya, naka-live. Tapos ang daming basher. Habang naka-live, ang daming haha na comment. Tigang pangit. Ang sama sa pakiramdam. Ang daming magbabash kay Jesus. Ipapako siya sa krus, nakabilad siya ng 6 na oras, mahirap. At sabi niya, Lord, kung pwede na lang, gawan ko ng ibang paraan para maligtas si Cedric. Gawan ko na lang ng paraan para si Anthony ma-overcome ang kanyang pinagdadaanan. Gawan na lang paraan para makita ni Abe ang kanyang identity. Ibang paraan na lang pero yung kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Ito ang tanong ko. Saan tayo nahihirapan ngayon? Ikaw, Pastor Aldrin, saan ka nahihirapan ngayon? Sa work. Ikaw, Kai, saan ka nahihirapan ngayon? Sa mama daw. Saan ba tayo kalimitan nahihirapan? Sa work? Saan ba tayo kalimitan nahihirapan? Sa school works? Bawat subject, kaysa magbakasyon ka, daming pinagagawa. Ayoko na! Gusto ko lang sumuko. Daming pinagagawa ng prof. Sa ugali ng ating anak, hirap na tayo. Suko na tayo. Ang anak ko ay pinipilit kong intindihin, pero ganun pa din. Hirapan tayo sa kasalanan. Nag-enjoy tayo, pero deep inside, ayaw na natin gawin kasi sinisira naman tayo ng maling yun. May tinatago tayo na sa tingin natin, nag-enjoy tayo, pero hindi pala. Hirap kaya nun.
nung may gusto kang sabihin, pero ang tagal mo nang tinatago sa puso mo. Kaso gusto mong aminin sa iyong leader, sa iyong pastor, pero baka i-judge ka o ano napasok sa isip mo. Kaya hirap na hirap ka. Pag-aalaga ng A-group, ay, ang hirap. Di ba? Taas ang kamay ng mga magigiting at mga tinawag na A-group leaders dito. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng magiging future A-group leaders. Come on. Ang hirap kaya. But sabi ni Jesus, kalooban mo mangyari. Alam niyo po, pinakabinigay kay Jesus, responsibility. Sabi niyo nga, responsibility. Isang responsibilidad ni Jesus na mamatay sa krus para iligtas ka sa lahat. Sa kasalanan, sa eternal na kamatayan, iligtas ka sa pangit na buhay dito sa mundo. Kasama po yun. Iligtas ka sa hindi puno, hindi ganap, at hindi happy na buhay dito sa mundo. At nung namatay siya, nabuhay siya muli after 3 days, bumalik siya sa langit. At pagbalik niya sa langit, bago pala siya bumalik sa langit, naiwan yung mga disipulo. At may binigay si Jesus sa mga disipulo at may binigay din sa iyo. Itanong niyo po sa akin, ano po yon? Ano yung binigay sa iyo ni Jesus? Susi. Ito po yung susi na binigay sa akin ni Jesus. Kita niya? Hindi niyo kita? Ito yung susi na binigay sa akin ni Jesus. Susi para marami sa bayan ng Mataas na Kahoy at sa mga kalapit na bayan ang makakilala at lumalim kay Jesus. At nung binigay ito sa akin, nasa akin. At hindi nyo ba alam na hindi lang ako binigyan, ikaw ay binigyan din. So, pagpapasapasahan ko tong susing ito, ha? Hindi nyo kakita? Kita ko, laki nga ng susi. So, binibigay ko sa iyo to, Sheila. At binibigay ko sa yung nanonood. Binibigay ko rin sa iyo, Dom. Ipasa nyo susi sa likod. Go. Bibigay ko rin sa iyo, Christine. Natanggap mo na susi. O yan, ipasa nyo susi. Iingatan nyo yan. Lahat kayo may duplicate na susi. Pinapasa mo ga? Pinasa na, okay. Sino nakatanggap na ng susi? Sinong hindi pa? Paki-please po ng pagpasa ng duplicate ng susi. Okay. Ano po yung susi na yun? Ito yung susi. Yan. Sabi po doon sa Matthew 16 verse 19, sabi doon, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. At whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loose in heaven. Bibigay ko sa iyo yung susi na nasa atin, yan ang susi ng kaharian ng Diyos. Lahat po ng nangyayari muna ay sa spiritual. Kaya yung susing yon hindi nyo nakikita sa physical, nasa spiritual yan. Uy, baka nalaglag yung susi. Pag nawala, wala na yung duplicate. Kunin mo! Kita ko, inilaglag ni ano. Sino nakalaglag? Nilaglag ni ano. Ay, grabe. Abi, pick up eh. Ira, limutin mo. Lagyan ng keychain. Ayan po ay susi doon. Imagine nyo, meron tayong locker. Meron tayong pintuan sa langit. O, kunin nyo susi. Lahat po nangyayari spiritual ha. Baka sabihin nyo si pastor parang TANGA. May kunwari may susi. Hindi, hawakan yung susi. Kung ano nangyayari spiritual, it will manifest in the physical. Will always be. Hawakan yung susi. Come on. Grabe. Wala kang pakialam sa katabi nyo. Bahala ka. Kung hindi nataas ang kamay na katabi mo, sabi mo, bahala ka. Ako lang yayaman dito. Tapos tingnan mo, may binuksan kang pintuan. Yeah. Chik. Bumukas ang pinto. Ano nakita mo? Pera. Asan ang ating kingdom financier dito? Wala. Ano pa? Nasa Batangas. Ano pa ang nakita nyo? Future. Ano pa? Anong jowa? Love life. Anong jowa? Nagsesettle kayo na jowa, mamaya bukas hindi na, hindi. Ang bumukas doon yung talagang para sa'yo. Si perfect one. Kaya pagbukas ni Kai sa tabi, yeah!
Ayaw ito ha, disclaimer, ibang topic. Ayaw kang bigyan ng Lord ng jowa. Kasi ang term na jowa, pansamantala lang. Ang gusto ng Lord ibigay sa iyo yung perfect one para sa iyo. Na kapag naibigay na sa iyo yung perfect one, hindi ka na maghahanap ng temporary two, pansamantalang three, dapat isa lang. Diba? At higit pa, kung ano daw yung itinali mo sa lupa ay itatali sa langit. Kung ano yung pinakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit. Kaya kayo'y pinatataas kong kamay. Kasi habang nasa lupa tayo, kunwari may susi, ginanto natin sa lupa na buksan na sa langit. Ay may mga nahihiya magtaas ng kamay. Sabi, nahiya pa si Janelle magtaas ng kamay. Ay ako'y binuksan ko. Pero alam niyo po, pinaka-importanting makukuha natin doon sa ating pintuan sa langit. No, yung kapag pinuksan natin ang pintuan, maisasama natin yung barkada natin. Huy, parne, sama ka sa akin. Huy, parne, may sasama mo ang pinsan mo, kaklase mo, ang barkada mo, yung kabanda mo, yung kaplayer mo, yung pamilya mo, may sasama mo sa langit. Sino po ang gustong ganon? Hindi ka ang sama na pag tayo pumunta langit, mag-isa tayo. Tapos ang iyong kapatid din nasa impyerno. Sino ang gustong ganon? Ikaw ay nasa langit, tapos ang kapatid mo nasa impyerno. Cedric, ayaw mo nun, di ba? Sino yung gustong ganon? Nagpo-pool party kayo sa langit. Sarap mag-swimming. Tapos ang iyong swimming pool sa iyong mansion sa langit, may water slide. Meron yung iyong swimming pool sa langit, alam mo yung ikinakaganon, tapos may dalawang babagsak, tapos ikitatalon. May ganon na swimming pool mo sa langit. Tapos ang mama at papa mo, hindi mo kasama doon. Di ka sama sa pakiramdam. Hello? Di ba sama sa pakiramdam? Kaya ibinigay sa iyo yung susi para sila ay makakilala rin sa langit. Gaya ng ibinigay ng Lord kay Ananias, ang susi para si Paul ay magpatuloy sa Panginoon, binigay din sa iyo. Alam nyo ba, ang aking pong inana, ang napaka-bless ng aking mother. Galing po siyang US ngayon, nag-mission trip siya doon. Kaka-bless naman ng aking ina. Pero alam nyo po yung kung nakikita, kung kilala nyo ang aking ina, ang dami niyang pinagdaanan bago siya nakarating sa lugar na yon. Kunwari lang masarap, masaya ngayon, pero ang dami pinagdaanan. Isa sa challenge niya ay madalang aming mga kamag-anak sa Lord, sa church. May technique siyang ginawa dati. Yung aking tiyuhin, sagrado ayaw ko. Pinipilit ng aking ina, sumama ka sa akin sa church, ayaw. Ibinili ng bagong pantalon, ibinili ng bagong damit, ayaw sumama. And then one time sinabi, kuya, ipag-drive mo ako sa church. Dali na, binili, sinama na, pinag-drive. Ay siya kuya, pagkadating sa church, ay siya kuya, sama na rin ikaw, baba na ikaw. Ayaw, nasa sasakyan lang. Paulit-ulit na ilang pagkakataon na gano'n na isama. Hanggang sa nung nakasama, pumasok ng tiyuhin ko sa church. Pagpasok sa church, naranasan niya, Lord. Pagpasok pala sa church, sa altar call, yung sa worship, tulo na luha, naranasan ni Lord. At dahil doon, marami pa kaming kamag-anak ang nakakilala sa Lord. Dahil ginamit ng aking ina yung susi na binigay sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, buksan mo ang susi mo. The thing is, marami tayong susi, pero nakatago lang sa bulsa. May burden tayo na dapat may tinutulungan tayo na ibang tao. Tama ba? Makita mong mabago ang tao. Sino po dito ang umattend ng ating MGR? Taas ang kamay. Di ba ang saya ng ating MGR? Grabe ang naranasan natin. Ano? Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Alam nyo po, kaming mga leaders nyo, burden namin, kaya gusto namin kayo mag-MGR. Makita namin mabago ang buhay nyo. Alam nyo yung unexplainable. Hindi ko may paliwanag. Isa po siyang retreat dito. Yung makita ko na si Jamay, nag-MGR yan,
Naiyak siya dyan. Talagang iyak, luha, maraming kabigatan, maraming past, pero inalis lahat ng Lord yung kabigatan. At naiyak siya dahil naramdam niya ang presensya ng Lord. Ibang pakiramdam po. Higit pa sa ikaw ay tumama sa STL. Yung makita mo yung taong yun, inaranasan si Lord. Nandito pa si Alex? Nandito ba si Alex? Wala. Yung si Alex, ay kita mong iyak ng iyak habang nakatalon doon sa sulok kasi ramdam niya na may nagmamahal sa kanya na walang kondisyon. Yung feeling na, wala rin si Eric, asan din si Eric? Wala din. Si Eric ay puspos ang banal na espiritu, na feeling niya siya yung failure, walang kwenta, nagkamali siya at hindi na may tatama, pero naramdaman niya na may future pa rin siya, at nung siya'y puspos ang banal na espiritu, parang siraulong gagayong gayon, at parang namamana, at ilag kami ng ilag. Ibang pakiramdam yung makita yung tao na gano'n, na parang may nabago sa kanya. At hindi rin may paliwanag yung iba pang stories na hindi ko na ilalahat. Kaya I feel every life group leader here, kung meron kayong inaalagaan tas hindi nakapunta. And I feel kung kayo ay nandito at kung kayo ay nanonood, and feeling nyo ay nahihiya kayo sa leader nyo, still, don't worry. Your leader still loves you. At ang mga leaders nyo ay walang tigil na mamahalin kayo forever at lagi kayong aalagaan. Palakpakan nyo naman ng Lord sa mga life group leaders nyo. Up to the point sa end zone nyo. Alam nyo, burden, yung susi, binigay sa kanila. And sometimes you may feel na nahihiya kayo sa leaders nyo. At talaga nakakahiya. But, para sa inyo, but don't worry, Jesus is always there. At ginagamit yung mga leaders nyo para sa inyo. And everyone will help each other here. Amen. Up until to the fulfillment of the ultimate promise ng Lord sa atin. For example, nung pinag-pray ko si Gloria, patong ako ng kamay, bumagsak siya, walang sumalo, pasensya na. Yung kurakpong yun sa saig, hindi si Gloria may dahil nun ha. At may na-vision siya, sinabi niya sa akin, nagpipreach daw siya sa napakaraming kabataan. Sabi niya, ayoko pastor. Sabi ko sa kanya, hindi, sige umayaw ka, lalo yung gagawin ng Lord. I am waiting to the fulfillment na makita ko si Gloria sa ibang bansa na nagpipreach sa isang... Kasi marami nag-vision na ganon. That is the fulfillment. Na walang ang mga leaders nyo, hindi kayo sinusukuan. Kaya I feel kapag yung Nanay Virgie ay nalulungkot kapag yung mga kapitbahay nila hindi napunta sa A-group nila. Kita ko kabigatan nila. Pastor, hindi naman nasama yung mga taga-silangan eh. Alam mo yung burden na para naman sa kabutihan nila, pero sila may ayaw. But you know what? Okay lang yun. May panahon sila, may oras sila. Basta nasa yung susi at hindi mo binibitawan. Kaya wag po tayo maging unfair sa Lord. Alam nyo po, hindi naman tayo unfair sa Lord kung buti walang unfair dito. Amen. May nabasa po ako sa Facebook na unfair sa Lord. Parang post na unfair sa Lord. Basahin ko lang po ha. Pero alam mo, minsan na-realize ko, unfair naman natin sa church at sa leaders natin. Pagdating sa school, okay lang mag-overtime, gumastos, mapuyat. Pero kapag sa church ang usapan, we found na hindi ito maka-church. When it comes to our love life, kaya natin gawin lahat ng efforts. Mapa-oo lang, makadsama lang yung jowa natin magkaroon ng bebe time. Pero kapag ang church, ang atang vision na win souls and make disciples, ma-accomplish, parang nakikita natin kapag sinasabihan tayo na umattend ng church, parang namang manipulative at parang pag minementor tayo, parang napaka-pushy. Pero pagdating sa jowa, okay lang. Kahit alam mong iiwan at sasaktan ka lang din niya. Pagdating sa ibang tao, pag sinasabihan tayo mag-improve, okay lang, gusto natin. Pero pagdating sa church, parang feeling natin tayo ay sinasamual, fino-force feed.
Nakikipagpatentero tayo sumakay sa jeep, kahit mainit, wag lang malate sa school, wag lang malate sa trabaho. Pero kapag sa church, kahit dumating na yung altar call na, okay lang, hindi mo magagalit si pastor at si Lord. Kapag nag-demand si boss o kaya ang si prof na may klase ng 6:00, mas maaga ka pa. Pero kapag sa church, nagkaroon ng call time ang leaders, 9:10 a.m., magchat-chat ka pa, pastor, pasensya na. Di ba unfair sa church? Minsan magaling tayo magsulat ng ibang bagay, pero kapag magde-devotion, tulog. At ang dami pa dito, hindi ko nababasahin. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka unfair sa Lord. Ang naalala lang kasi ng ibang tao ay mga reasons, pero alam niyo yung, narinig niyo na gato sa ibang tao, na in-invite niyo. Sino po dito nakapag-invite na tas ni-reject siya? Sa kamay. Lahat tayo. Sino po dito may inaalagaan, tapos mainit dati, tapos biglang wala na lang uli, ganyan. Taas ang kamay, leaders. Yan. Hindi ka mahirap, masakit. Sabi dito, reasons ng ibang tao, kalimitan, yung mga in-invite, tas ayaw sumama sa'yo. Okay lang, hindi naman ako lagi pala simba, pero lagi ko namang naaalala si Lord. Nagdarasal naman ako araw-araw kahit ganto, ganyan. Tapos sino dito nasabihan na, aba, baka mapalampas ka na sa langit, tuwing linggo ka na lang nandyan sa church. Taas ang kamay. Mapalampas ka na sa langit. Ay di magaling. Para pag nahulog sa langit pa rin ang bagsak. Diga? Ito po yun. Kita nyo yung susi na hawak nyo? Yun po yung mga keychain. Yung mga sinabi kong yun, yung mga keychain na nakakabit sa susi. Yan. Yung makarinig ka ng ganyan, rejection na matanggap mo. But it is a privilege to have the keys to the kingdom of heaven. At tandaan mo, it's okay. Kung nakaranas ka na na-reject ka, may naalagaan ka, tas sin zone ka na lang, okay lang yun. At least you did whatever it takes. Ginawa mo yung whatever it takes. Hindi lang yung the best mo. Pinag-pray mo sila, sabi mo ililibre mo pa sa MGR pero hindi pumunta, okay lang yun. Gusto mo invite sa church, ililibre mo na nga, ayaw pa rin, okay lang yun. Ay pastor, ayoko siyang hindi ka maranasan, okay lang yun. Okay lang yun. Kasi alam ni Lord ang puso mo. Alam ng Lord yung mga ganyan. Hindi naman sa sinasabi natin na parang titigil na tayo, na hindi na tayo mag-i-invite, itatago na natin yung susi, hindi na tayo mag-aalaga, pero magkukontinue pa rin kasi ikaw ang pinagkatiwalaan ni Jesus. Alam niyo po, sino po dito nakauwi sa kanyang probinsya nitong Holy Week? Meron po bang nakauwi? Okay, wala. Sino po dito nakapag-swimming ngayong Holy Week? Yan. Swimming sa Facebook, nakita mo? Swimming sa My Day ng iba, di ba? Nakapag yung kayak na transparent. Nakapag-post na nakaganon. Di ba? And yung mga, sino po dito hindi nakauwi, nandito lang. Di ba Holy Week nagkaroon ng procession? Di ba pag nakikita natin ang image ni Jesus, si Jesus ay nagaling Israel. So siya ay Middle Eastern. Mukha siyang Arabic talaga siya. Pero ang portrayal kasi ng mga Romans, ng mga Roman Catholic, si Jesus ay parang Italiano. Maputi, blonde, blue eyes. Pero di ba mga Arabo, medyo malakang ilong, brown eyes, tas medyo light skin, tan. Tapos, ang portrayal nila ni Jesus, na parang Italiano, pag nakapako sa krus, may tusok lang dito, may dugo dito,
may konting hiwa dito, ganon. Di ba ganon po yung usually ang mga images ni Jesus? Tama. Pero hindi ganon talaga ang itsura ni Jesus nung siya ay nahirapan sa cross. Sabi po dito sa Isaiah 53 verse 2, sabi doon, walang itsura o dating na kapansin-pansin. Walang ganda para magustuhan natin. Yun daw ang itsura ni Jesus. Walang itsura o dating na kapansin-pansin. Sorry for what I will say an image. Sino po dito nakakita na ng aso o pusa na nabangga sa kalsada? Ayaw nating tingnan. Walang kadating-dating, wala nang itsura. Walang ganda para magustuhan natin. Ganun po yung nangyari kay Jesus sa cross. Hindi yung nakikita natin na ang puti pa din, may dugo lang na konti dito, may dugo lang na konti dito. Hindi. Di ba nakikita natin yung mga nagpepenitensya sa Pampanga, yung maglalakad tapos magaganan. Pak. Ang gagawin po nila, magkukuha ng blade tapos hihiwain ng likod. Para pag gano'n, nakalat yung dugo. Tapos, nakakatawa, may nakita akong video na may bata na may dalang alcohol at ginanon yung likod. Hindi kakahapdi, kagalit o nagpepenitensya. Anyways, kung sa tingin nyo ang sakit ng tingnan nun, iba po yung nangyari kay Jesus. Siya po ay nilatigo, keyboard, hulban please. Siya po ay nilatigo 39 times. Sabi nyo nga po, 30 siyam. At ang bawat latigo, ay may siyam na parang tari. Alam mo yan, tari sa manok, sa mga nagsasabong. Taas po ang kamay nagsasabong dito. Taas ang kamay po na nag-i-scatter dito. Taas. Ay. 30 na parang bakal o bubog na siyam na ganun, tapos ilalatigo. So, bawat latigo, kayod ng likod. Sabi po sa Psalms 22, kinayod nila ang likod na parang araro. Sino po dito ang nag-aararo dati ng kalabaw? Dati po nakapag-araro ang kalabaw. Di ba yung araro ng kalabaw, kapag hinila mo, kayod yung lupa, kahit gaano kalalim. Ganon po ang nangyari sa likod ni Jesus at sa harap ni Jesus na merong pang latigo na nadala ang balat at laman. At sabi nga din sa Book of Daniel, kita ko na ang buto sa kanya. So kung makikita nyo, hindi ganun na itsura ni Jesus. Yung nakikita sa mga rebulto, kundi labas na ang buto. Tapos nilagyan siya ng koronang tinik, na gantong katataas ang tinik, ibinaon sa ulo. Nakadamit nga siya, pero yung expose ang kanyang likod, binuhat pa niya yung mabigat na cross na nagtitimbang ng 100 kilos, 90 to 100 kilos, naglakad siya ng 2 kilometro. I want you to imagine this. Ilalatag na siya sa cross, yung pako na gantong, hindi yung pako na nabibili sa hardware ha, lumang pako, ipinako dito, ibinaon. Ipinako dito at binaon. Pinagdikit ang paa at sa sobrang tigas, pinagpako rin at binaon. At itinayo siya sa cross. Hindi ka nakakangalay. Imagine nyo, yung bigat ng katawan niya ay nandito na, nahihila na ang balikat. Nakagano na siya. So nabali ang kanyang balikat habang 6 na oras nakaganon si Jesus. At dahil nga sobrang hapdi ng likod at sobrang sakit ng buong katawan, hirap na siyang huminga. Bawat hinga niya ay parang sobrang may sakit. Sino po dito dati ang nakaranas ng marami siyang plen na matas, dinudugo na ang kanyang ilong at hindi siya makahinga? Bawat hinga niya ay may dugo na nalabas. 6 na oras na ganun. At sabi ng mga Bible scholars, sa mga medical scholars, after 6 hours, sa sobrang hirap ni Jesus,
nagkaroon na siya ng heart attack, na-stroke na siya. At literally, dahil nga kayod ang kanyang buong katawan, oh my God, labas ang lawlaw ang mga balat, hindi na nadaloy ng ayos ang dugo. So walang utak na napasok sa utak, sa lungs. At dahil doon, nung nagkaroon siya ng heart attack, sumabog ang puso ni Jesus sa loob. Dahil walang magpapump. Yun po ang kinamatay ni Jesus. So ganun pala. Namatay si Jesus, sumabog ang puso niya. Sumabog ang puso niya para sa iyo. May tao ba na kayang pasabugin ang puso niya? Wasakin ang puso niya? Masira ang puso niya para lang mahalin ka ng walang tigil, na walang kondisyon? Na kahit ang sama-sama natin, ang dumi-dumi natin, ang dami natin pagkukulan, still, isang lapit mo lang sa Kanya, mahal na mahal ka pa rin niya. At parang walang nangyari. May ganun ba? Sorry to say, hindi ganun ang life group leaders. Hindi pa ganun. Pero si Jesus, ganun sa iyo. Ganun kanyang kamahal. And the good thing is, nangyari yung kay Jesus Christ para hindi mo na yun maranasan dito. Hindi mo na maranasan yung matinding sakit sa puso. Bigat ng puso, gawa ng buhay na ayoko na, buhay na ganito na lang. Buhay na dahil ganito na lang, daming tinatagong kasalanan. Na ganito ganyan, na we try to dwell sa sin para lang maibisan tayo. Pero deep inside, pagkatapos ng kasalanan, ang bigat ng puso. May Diyos na nagkatawan tao na sumabog ang puso para sa'yo. Para mabuhay ka dito ng ganap at kasaya-saya. Para kahit may problema, hindi nawawalan. Kahit may pagsubok, kahit may depression, kahit may kalungkutan, still, alam mo, may Jesus sa puso mo. That is what Jesus gave to us. And yet, kinuha pa rin niya ang susi bago siya bumalik sa langit. Binigay niya sa 12 disipulo. Nagsimula kay Pedro. 11 na lang pala. Kay Pedro, kay Juan, kay Nathaniel, kay Tomas, kay Bartholomew, kay Simon Z, kay James. Binigay niya at dinistribute ang susi at nakarating dito sa mataas na kahoy yung susing yon, at binigay niya din sa inyo ang susi para i-share mo si Jesus sa ibang tao. Para naman hindi unfair kay Jesus sa ginawa niya sa cross at pinapaayos niya ang buhay mo, para hindi maging unfair sa Kanya, ibahagi mo rin yung susing yon. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Come on. History time. Around 64 AD, around 20 years after mamatay ni Jesus, merong isang emperor sa Rome, ang pangalan si Emperor Nero. Sabihin nyo nga, Nero. At itong emperor ng Rome na ito ay sira ang bait. Galit na galit siya sa mga Kristiyano. Kaya nung 64 AD, naggawa siya ng apoy, sinunog niya ang buong Rome. At titawag doon ay Great Fire of Rome. Sinunog niya ang buong syudad at sinisi niya ang mga Kristiyano. At ang ginawa niya sa mga Kristiyano, hinuli, public torture. Sinunog ng buhay, pinahirapan ng buhay para makita kung sino magiging Kristiyano, ganito ang mangyayari. But still, dumami pa rin ang mga Kristiyano. At isa sa mga pinakadakila na nahuli niya ay walang iba kundi si Peter. Si Saint Peter. Yung disipulo na naglakad kasama si Jesus, naglakad sa tubig, isa sa 12 disipulo ni Jesus. Inilagay si Peter sa gitna ng Colosseum, walang volleyball, walang liga, walang basketball. Nilagay si Pedro sa gitna ng court ng Colosseum para ipako kagaya ni Jesus. Next picture nga, sabi ni Pedro, hindi ko po karapat dapat ipako ng nakatayo kasama si Jesus. Kasi ibang ginawa niya. I am not worthy to die like Jesus. Ipako niyo po ako ng patihaya.
Ang picture na yan, malinis pa. Wala siyang dugo eh. Pero naranasan din niya ang bugbog, dura, tadyak, inhian pa, at nilatigo na dugon-duguan siya. At namatay siya ng nakangiti kasi sinabi niya, nakapaglingkod ako kay Jesus para may kalat ko ang ginawa niya sa cross. But you know what the good thing is? Tanungin niyo ako, Pastor. Pastor, what is the good thing? Ang suffering na mararanasan mo bilang Kristiyano ay hindi na ganyan. Ang suffering na mararanasan mo ay yung i-push ang gospel sa mga tao na nangangailangan kay Jesus. Hindi mo na kailangan mapaya, hindi mo na kailangan masaktan, hindi mo na kailangan ipako ng patiwarik. Makaranas ka ng rejection, makaranas ka ng nag-aalaga ka ng i-group mo tapos parang wala lang, makaranas ka ng masasaktan ka, mapapahiya ka, but you know, masaya. Ngiti nga kayo, masaya. Bakit? Anong masaya doon, Pastor? Masaya. Kasi hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Kaya nakikibahagi ako sa ginawa ni Jesus sa cross, kaya ako ay masaya. Pumalakpak nga yung mga masaya, come on. Ako po ay 10 taon ng pastor, 8 taon ng pastor dito sa bayan ng Mataas sa Kahoy. At ang daming ups and downs, ang daming minsan nasa taas, nasa baba. Maraming pagkakataon na meron kami ni Pastor Rocky. Maraming pagkakataon, ang dami-dami namin pera. Daming meron, may pagkakataong meron. Ang dami rin pagkakataong wala kaming pera. May mga gabing naiyak kami ni Pastora dahil naglilingkod kami. Pero maraming nagpa-persecute at nagsasabi sa amin ng hindi tunay. May mga araw na sobrang lakas ng worship song namin tuwing umaga, tuwing gabi sa bahay dahil may blessing. Pero may mga araw din na mas malakas ang patugtog ng worship song dahil iyak nang iyak kami dahil marami kaming pinagdadaanan. May mga gabing di kami makatulog dahil sa sobrang bigat ng burden, ng problema. Sasabayan ng problema pa sa pinansyal, sasabayan ng problema sa pamilya, sasabayan ng away namin mag-asawa, problema namin sa isa't isa. Sasabayan ng napakabait na mga leaders. Taas ang kamay ng mga sobrang bait na leaders ko. Ng Lord pala, taas ang kamay. Joshua, number 1. Pastor Aldrin, Cedric, taas ang kamay. Edison, yung napakababait na mga primary namin. May mga gabing, ano ka, Lord? Sabi ko nga sa inyo, nung inassign ako magpastor sa Mataas sa Kahoy, excited ako. Opo, Bishop! Pinag-pray ako, naiyak ako. Nilayans ako ni Bishop. Yes, Lord, gamitin mo ako. Pagpunta ko sa bayang ito, naghanap ng lugar yung sa luma pa nating church. Yes, Lord. Yes, kahit mag-isa kami nag-worship doon. Magpupuri kami sa Panginoon. Woo! After 6 months, Lord, uwi na akong Batangas. Ayoko na doon. At titigas ng ulo. Mga pabebe ang mga tao sa Mataas sa Kahoy. Mga sensitive. Mga iyakin, mga emotional, ayoko na. Pero you know what? Masaya. Bakit? Kasi may galak. And lumapit ako sa mga pastors ko. Gaya nyo, pag may problema, nalapit sa league leaders nyo. Nalapit kayo kay Dom, nalapit kayo kay Sheila, nalapit kayo kina V, nalapit sila sa akin. And lumapit din ako sa mga pastors ko at mentors ko. At isa ang sinabi sa akin ng pastor ko na tumatak sa pagkatao ko. Ito po yun, pa-next. Tada! Tada! Maglingkod na may kagalakan dahil sa Diyos. Minsan kasi kinukuha natin kagalakan kapag may pera, kapag masaya ang life group, kapag nasunod yung inaalagaan mo. Naglilingkod kapag walang problema sa bahay, doon lang magalak. Paano pag may problema sa bahay? Paano kapag inaway ka sa school? Paano pag pasaway yung inaalagaan mo? Hindi ka na magagalak? No.
every season of your life. I-enjoy mo hindi yung sitwasyon. Enjoy natin si Jesus na nasa puso natin. Enjoy mo ang Diyos. Enjoy mo ang Diyos. Meron ka, enjoy mo ang Diyos. Wala ka, enjoy mo ang Diyos. Magaling ka, enjoy mo ang Diyos. May sakit ka, enjoy mo si Lord. Kasi alam mo, pagagalingin ka. Nasa pinaka-lowest of lows mo, enjoy mo ang Diyos. Kasi dun mo siya pinaka-mararanasan. He is close to the broken-hearted. Enjoy mo, Lord. Magalak ka, maglingkod ka. Kasi yung ibang tao hindi naglilingkod. Pero ikaw, may susi ka para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? At enjoy mo si Lord dahil nandyan siya at nabuhay siyang muli sa cross. So in every susi na meron tayo, in every season na meron tayo, may kagalakan dahil sa Diyos. At uli, ano ngayon? Resurrection Sunday. Easter, hindi Easter Sunday. Resurrection Sunday. Inaalala natin na nabuhay muli si Jesus. Kaya ikagalak natin yon kasi hindi siya nabuhay para wala lang, nabuhay siya para makasama mo at manirahan sa puso mo. Palakpakan mo, Lord, kung naniniwala ka. At tayo ay magagalak, ang puso natin ay mananabik. Amen. Sino dito ang puso ay gustong manabik? Tumayo ngayong oras na ito. Come on. Let me pray for you first. Itaas natin ating mga kamay. Father, I pray for these people. Give us a joyful heart. Maging magalak kami na naglilingkod sa inyo. Pagpalain mo kami. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin na Lord. Come on as we sing.